Ilang pamilyang pinalikas sa lalawigan ng Aurora ang hindi pa rin bumabalik sa kanilang mga bahay kahit nakaalis na sa bansa ang bagyong Ramil. Hindi po bababa sa 7 ang patay sa pananalasa ng bagyo. Ating saksihan. Halos gumuho ang ilang bahay at establishmento sa Dipaculao, Aurora dahil sa pagtaas ng ilog na nagdulot ng matinding pagbaha. Kita rin ang mga natuklap na bubong dahil sa masamang panahon. Sa bayan ng Dinalungan, may mga kalsadang binaha kaya hindi nadaanan ng mga motorista. Nakapagtala rin ng kabi-kabilang landslide sa probinsya. May mga nabuwal ding puno na humambalang sa kalsada. Ganito naman kalawak ang rumagasang baha sa bayan ng Maria Aurora dahil sa halos walang tigil na buhos ng ulan. Mahigit 1,000 pamilyang nakatira sa danger zone ng Aurora ang inilikas nitong weekend. Pero may ilan sa kanilang hindi muna pinababalik sa kanilang bahay dahil sa banta ng pagbaha. Baka daw po umano yung tubig, lumaki. Kaya dito po kami inano. Sa Isabela, 7 overflow bridge ang hindi madaanan dahil sa pag-apaw ng mga ilog. May mga paghuhurin sa Quirino kung saan nabalot ng makapal na putik at punong kahoy ang ilang kalsada. Sa Calasiao, Pangasinan, hindi gaanong naramdaman ang epekto ng bagyong Ramil. Pero baha pa rin sa ilang barangay na dulot pa ng super bagyong Nando. Luzon man ang tinumbok ng bagyong Ramil, ramdam din ang epekto nito sa Visayas. Gaya sa Calbayog sa Samar, kung saan rumagasa ang baha dahil sa malakas na ulan. Isa rin sa pinakanapuruhan ng mga pag-ulang dala ng bagyong Ramil ang lalawigan ng Capiz. At dahil sa matinding pagbahang naranasan nitong weekend, isa na ilalim na sa state of calamity ang Rojas City. Binaha ang pangunahing kalsada sa lungsod. Gumamit na ng lubid at hagdan ang mga rescuer para masagip ang stranded. Pupunta ang GMA Kapuso Foundation sa Capiz para mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng matinding baha dahil sa nagdaang bagyong Ramil. 13 barangay naman sa Estancia, Iloilo ang apektado ng pagbaha. Binahari ng highway kaya nagkasa ng rescue operation sa mga stranded. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, 7 na ang naitalang nasawi at 2 pa ang napaulat na nawawala dahil sa pananalasa ng bagyong Ramil. Pero ang mga ito umano ay for validation pa. Umabot naman sa mahigit 130,000 individual ang naapektuhan ng bagyo. Ang DSWD nakapaghatid na ng mahigit 5 milyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng masamang panahon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Inaasahang magiging maganda na ang panahon sa bansa sa mga darating na araw ayon po sa Pag-asa. Pero posibleng magpaulan ng easterlies sa extreme northern Luzon, kabilang ng Batanes at Babuyan Islands. Ang easterlies ang mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko. May tsansa rin ng thunderstorms sa iba pang lugar. At base sa datos ng Metro Weather, maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng bansa bukas ng umaga. Pero bandang hapon, tataas ang tsansa ng ulan sa Ilocos Region, sa ilang bahagi ng Cagayan Valley at Central Luzon. Posible may kalat-kalat na ulan din sa Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Maaari ring ulanin ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao bukas ng hapon. May tsansa naman ng malakas hanggang matinding pag-ulan kaya posible ang pagbaha o pagguho ng lupa. Sa Metro Manila may tsansa rin ng ulan sa hapon o gabi. Posibleng matapyasan pa ng hanggang 348 billion pesos ang panukalang budget ng DPWH para sa 2026. Ayon po yan kay Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian. Sumagot naman ang Independent Commission for Infrastructure sa pagkwestiyon ng ilang grupo sa pagpunta ng isang kinatawan ng US Embassy sa komisyon. Saksi si Van Marina. Biyernes ang bumisita sa Independent Commission for Infrastructure ang Acting Deputy Chief of Mission ng US Embassy na si Michael Kelleher, paliwanag ng ICI. Courtesy call ang ginawa ni Kelleher
tulad ng ginagawa ng mga kinatawan ng ibang bansa sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nakabantay rin daw ang international community sa isyu ng korupsyon sa Pilipinas. Dagdag ng ICI, ang pinag-usapan lang daw ay ang bagay na alam na ng publiko. He just wanted to know or to ask the basic mandate of the ICI, what we have accomplished so far, and what our plans are. Pero ipinagtaka ito ng Grupong Bayan. This is supposed to be an independent investigation. So wala kami nakikitang dahilan para sa isang foreign government na sisilipin, aalamin, at posibleng ini-impluensyahan ang kondukta ng isang internal na usapin sa Pilipinas. Ang Malacanang sinabing walang anumang napag-usapan tungkol sa pag-audit sa foreign assisted projects at sadya nagtanong lang daw si Kelleher sa mandato at sistema ng pag-iimbestiga ng ICI. Kung gayon, ani Reyes, at para mapawi ang anumang duda sa investigasyon ng ICI, dapat isa publiko ang mga hearing. Tama, yung nagsasabi na gusto niyo ng credibility, i-livestream nyo, ibukas nyo ang lahat. Kasi so long as hindi transparent, hindi makikreate, hindi malilikha yung kinakailangang kredibilidad. Sabi ng Grupong Pamalakaya, insulto raw ang bukas kamay na pagtanggap ng ICI sa bisitang diplomat. Gayong hindi naman ito isinasa publiko ang kanilang mga pagdinig. Ganito rin ay pinunto ni Kabataan Party List Representative Rene Co sa kanyang post sa X. Ayaw i-livestream ng ICI ang kanilang mga pagdinig para hindi raw mapolitika at maiwasan ng trial by publicity. Wala naman interference doon because nagtatanong lang naman sila. They were just asking questions about the ICI. So we didn't divulge anything, so there was no interference as far as we are concerned. Panawagan naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, dagdag na pangil para sa ICI para mapuwersang dumalo ang mga ipinatatawag sa investigasyon. Give a legal authority to ICI to really prosecute or to really find those that are really guilty. Isa lang ang PCCI sa 34 na business groups na nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos ang agarang aksyon sa malawakang katiwalian. Lalo't malaki ang ambag ng mga negosyo sa pagbabayad ng buwis at trilyong piso nila ang winawalda sa mga kurakot sa mga ghost project at overpriced na kontrata. We need more and we need decisive actions and decisions. We don't want cover-ups. We want really those responsible to be punished and to be identified. Bukas naman ang palasyo sa mga mungkahi kung ikaayos sa investigasyon, pero hindi raw pangihimasukan ng palasyo ang trabaho ng ICI. Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas ngipin, pangil ang ICI. Pero sa ngayon po, nakikita naman po natin na maganda ang itinatakbo ng ICI. Pag nagpatawag po sila, sila naman po ay tumutugon. Sabi ng ICI, malaking bagay sana na meron silang contempt powers. Pero meron namang remedyo. We can always go to the courts and file the indirect contempt. But another process pa yan. Gumawa ng batas to strengthen further the ICI. Matapos pumutok ang skandalo sa mga proyekto kontrabaha, tinanggal sa 2026 proposed budget ng DPWH ang pondo para sa mga locally funded na flood control projects. Kaya mula sa orihinal na panukalang 881 billion pesos, buwaba sa mahigit 600 billion pesos na lang ay ipinasa ng Kamara. Sabi ngayon ng Senate Finance Committee Chairman, pwede pa mga lahati ang budget ng kagawaran dahil sa 4 na klase ng red flag na kanilang natuklasan. Mahigit 4,000 road project ang wala eksaktong lokasyon. 40 naman ang duplicated project tulad ng multipurpose building na may pondo na sa pagpapagawa pero may pondo rin sa rehabilitasyon sa iisang taon. Mahigit 40 proyekto naman ang hinati sa multiple phases. Halos 1,000 naman ang pinondohan noong 2025 pero gusto ring papondohan sa 2026. Reappearing projects, 946 projects worth 14 billion. Red flag 1 to 4, aabot ho yan ng 271 billion pesos. Hindi natin alam, no? Baka double na naman yan, no? Which we will not allow. Kailangan po i-validate yan isa-isa. Pinangangambahang mauwi rin sa ghost projects ang mga red flag project. Like for example, itong sa Surigao del Sur, exactly the same yung title. Parehong-pareho yung title. So hindi natin alam kung ito ba ay continuation or tapos na. Ang mangyayari dito on the ground, yung district engineer magkakaroon siya ng discretion kung paano niya gastusin yan. Absolutely agree. Kailangan po detalyado yan. Ayon, kung hindi ma-justify at hindi ma-detalyado, kailangan po yan tanggalin.
Mr. Chairman. Binigyan na hanggang Lunes ang DPWH para maipaliwanag ang binansagang mga red flag sa budget. Ang pwedeng potential tanggalin is 348 billion. Kasi yung red flags is already 271. Tapos yung overpricing na 20% across the board sa kalye, it's another 70-something. So more or less mga 340-something. 348. Hindi pa naman final yan, but yan yung mga estimates namin sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Ilang korona at alahas ng mga dating reyna ang ninakaw mula sa sikat na museo sa Paris, France. At dalaw naman ang patay ng madisgrasyang isang eroplano sa Hong Kong. Ating saksihan. Nahati at nahulog sa dagat ang cargo plane na ito malapit sa Hong Kong International Airport bago mag-alas 4 ng madaling araw. Ayon sa mga otoridad doon, galing Dubai ang Boeing 747 na lumampas sa runway at nabangga ang isang patrol vehicle na nahulog din sa dagat. Nailigtas ang 4 na crew na sakay ng eroplano. Kasama namang nahulog sa dagat ang 2 airport security staff na sakay ng patrol vehicle. Patay na nang makuha ang isa sa kanila at ang isa ay nasawi sa ospital. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng insidente. Pansamantalang isinara ang hilagang bahagi ng airport. Wala pang pahayag ang ACT Airlines at ang Boeing. Tinutugis naman ngayon ng mga otoridad ang mga suspects sa panluloob sa Louvre Museum sa Paris, France nitong linggo. Nangyari umano ang pagnanakaw habang bukas na sa publiko ang museo. Dali-daling pinalabas ang mga bisita. Ayon sa Paris prosecutor, alas 9:30 ng umaga doon nang dumating ang crane na ginamit ng mga magnanakaw na naka-ski mask. Binasag ng crane ang isang mataas na bintana sa Apollo Gallery building. Inabot lang umano ng 6 hanggang 7 minuto ang panluloob. Kabilang sa mga tinangayang isang brooch na tadtad ng mga mamahaling bato at koronang may perlas na ginamit ng isang Pranses na emperatris. Pati ang ilang isinuot ng ilang reyna tulad ng sapphire at emerald na alahas. Kasama rin ang emerald necklace at earring set na iniregalo ni Napoleon Bonaparte sa kanyang ikalawang asawa. Sa Polo Gallery nakaimbak ang ilan sa mga priceless na gamit na mahalaga rin sa kasaysayan ng France. Kasunod ng panluloob, nababahala ang publiko sa seguridad sa museo kung saan din nakadisplay ang Mona Lisa ni Leonardo da Vinci. Wala namang naiulat na nasaktan. Sarado muna sa publiko ang The Louvre. 7 bagong santo ang kinanonisa ni Pope Leo XIV sa seremonya sa St. Peter's Square nitong linggo. Kasama rito si Bartolo Longo, isang abogado sa Italy na dating satanista bago nagbalik loob sa pagkakatoliko at naging tagapagtaguyod ng pagrorosaryo. Kasama rin ang Armenian bishop na si Ignatius Maloyan na pinatay noong 1915 matapos tumangging magpalit ng relihiyon. Kinanonisa rin sina Blessed Pedro Toro, Vincenza Maria Poloni, Carmen Rendiles Martinez, Maria Troncati at Jose Gregorio Hernandez Cisneros. Ayon kay Pope Leo, hindi man naging mga bayani o kampyon ng mga bagong santo, naging tunay silang tagapagtaguyod ng kanilang pananampalataya. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.